Hey guys, welcome to my channel. So today is Monday, January 29, 2024. Magbibigay lang akong reaction regarding sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Unity, no? Anyway, magsa-shoutout muna pala ako dito siya kasi nag-request nito, no? Ay, Sandali mag-open ako ng bagong link. Sabi ko. May mga nakita na akong mga clips kanina. Okay, pero gusto ko kasi makita or mabasa yung mga reactions ng mga kababayan natin. It's sad kasi walang panalo dito. Ang panalo dito China kasi tuwan-tuwa si Xi Jinping. At kasi ang liit na ng bansa natin, 'di ba? Watak-watak pa tayo. Ngayon nahahati pa. Yung pula sa pula na ngayon, pula sa pula, no? Kung matagal niyo na akong pinapanood. Nakita niyo siguro or napansin niyo, binabatikos ko si Duterte. And sabi ko nga sa inyo, I call it as I see it. Binabatikos ko siya doon sa mga nakikita ko mali and pinupuri ko naman siya kung may nakikita ko maganda. Lalo na, 'di ba, sabi ko nga, yung pagiging strongman niya, yan, pinupuri ko yan kasi meron siyang meron siyang political will. Pag may gusto niya mangyari, nangyayari, no? Takot lang nung mga kongresista at mga senador na sumalungat sa kanya. So, yung mga pinopropose niya nangyari during his term. Okay, during his term. So, ang problema ngayon, isa-shoutout ko lang yung yun, si @Pinoy_ruthless. Siya yung nag-request nito and siya yung nagbigay ng link sa akin. Pinoy_ruthless. Okay? So, nakurin muna natin. Side effects. And PRRD has been... fentanyl is... Duterte na mag-resign siya sa pwesto. Hindi ito direktang sinagot ng Pangulo pero sabi niya. So yan, si PRRD tsaka si Baste, pinagre-resign na si BBM, ngayon sumagot si BBM. May naiisip siyang dahilan kung bakit nakakapagsalita ng ganoon si Duterte. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive. And it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. So matagal na daw uminom si PRRD ng fentanyl. Ito nabasa kong comment dyan, no, na supporter ni Duterte. Yung fentanyl daw kasi, prescription med yun. Kailangan ni PRRD, kailangan ng matanda dahil meron nga daw siyang injury nung na-accident siya sa motor. Like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Ilang beses So, ano nangyari ngayon? Pulburon versus fentanyl. Okay? Fentanyl is a synthetic drug na for pain, no, na highly addictive. Merong pelikula sa Netflix, panoorin nyo, yung Pain Hustlers. Maganda yon, fentanyl yon. Daming na overdose pero yung kumpanya yumaman. Anyway, kaya tinatawag na pulburon si BBM kasi, no, yun ang usap-usapan dati na nagko-cocaine daw yan. Kaya tawag sa kanya si Boyng Yue. na dating binanggit ni Duterte na umiinom siya ng fentanyl, isang malakas na uri ng painkiller. Sabi niya noon, kailangan daw niyang uminom nito dahil sa injury, bunsod ng aksidente sa motorsiklo. Sinubukan pa ng... yan So, ano pa? Eto. Gusto siyang... Ay, naku, You're sending out commercial pa rewards. talaga. Okay, so dito, yung sa buong speech ni Duterte, medyo mahaba Panoorin nyo na lang. Mabuti sana kung bright kayo.
Eh kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, Nako, yan. Oh, yan. So, sa tingin nyo, pwede nyo ano yan? Ibig sabihin, itatwa na or pasinungalingan, sinasabi niya. 'Di ba nung nagkaroon nga ng problema sa Sibuyas, mga kamag-anak ni BBM ang natutumbok. tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister Si at Romualdez. gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Yan. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa Nako, parliament. yun ang nakakatakot kasi paano? Power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang Teka. atin yung konstitusyon na yan. Yan. Ito gusto ko nyo makapahinga. The destiny of this country. Doon, they agreed na may malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto. Oh, so hindi natin pwedeng tuloy-tuloy, baka maano tayo. Pero Living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yon. Bahay yun. It was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935. tandaan nyo, lawyer si Hanggang ngayon. Duterte At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nagkaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba. Teka lang. Anak ka ng, bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Yan, doon siya bumabanat People's Initiative Anong nakain ninyo? Okay. Basta panoorin nyo na lang yung full speech, Rodrigo Duterte. Okay? Eto, yung nakaupo ngayon. Okay, kita nyo i-confirm niya. Ay, ano ba yan? Po si Secretary Remulla, tutuluyan po talaga nila ang mag-amang Duterte sa ICC. Kinumpirma niya na dahil po sa mga resolusyon na ipinasa ng Kamara, ngayon daw ay So, sabit pala pati si Sara Duterte. Imagine nyo, Vice President and the former President. makikipagtulungan na sila sa ICC at ang pinaka-importanting pagtutulungan ay yung pag-aaresto sa mag-ama. Aares din yung mag-ama. So, grabe nangyari sa Pilipinas, no? And napaka-ironic kasi ang pangalan ng nila party is Unity. Kapag sila po ay na-issuehan na ng warrant for arrest. Malungkot po yan dahil talaga naman pong yan ay patunay na wala na pong unity. Dahil paano naman makiki-unity pa ang mag-amang Duterte na makiki-cooperate na ang Marcos administration sa ICC para sila dakapin at ikulong sa ICC. Nako, grabe, no? Grabe nangyayari sa politics natin. Sobrang dumi na. Ito, reaction ni Senator Bato kasi gustong kumpirmahin kung totoo nga daw ba na magigipag You are our leader. Tell us what you want to do. So I'm sure kinakabahan din si Bato. Kinakabahan din siya, baka madamay siya. Pero bilang senador, gusto niyang kumpirmahin kay President Marcos to clarify whether ICC investigators were indeed able to enter kung nakapasok daw ba sa Pilipinas and conduct their investigation in the Philippines. So malamang kinakabahan din dito. Ang mangyayari naman, para kaming sinaksak sa likod na patalikod kung ganyan. Please be man enough to tell us. So hindi nga naman tama na papasok yung mga yun na hindi in-announce sa mga nakaupong nakapwesto. Ito masaklap Pulong Bongbong Marcos na baka raw magkaroon ng gulo kung ipagpatuloy ang People's Initiative para amyandahan ang saligang batas. Tinuturo Si Bongbong Marcos bangag noon. Bangag Ngayong daw. presidente na bangag natin ang bangag pa presidente. din daw. So imagine niyo, presidente ng Pilipinas bangag daw And ang nag-aakusa dating presidente. So
may drug addict tayo na presidente. Grabe. Mabigat ang Drug addict daw yung presidente natin. Okay. ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga dumaan Ng evidence ng PDEA. Ayan, pero ayan, kiniklaim niya nasa listahan daw ng PIDEA si Marcos, pero I don't know, naglabas ng ano yung PIDEA na hindi daw. I don't know. ipagpapatuloy ang People's Wala daw Initiative. sa listahan Baka raw magkaroon So, ng gulo. Sino paniniwala? Ang pangit lang dito, tignan nyo yung mga ganitong comment. Wala kaming pakialam sa'yo, Tatay Diggs. Basta BBM kami. 31 million kaming makakalaban mo ngayon. Duterte versus Marcos na to. Pero the thing is, di ba dating supporter ka ni Duterte? Di ba? Tapos ngayon, tatalikuran nyo si Duterte. No? Yun na presidente, putang inang yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence. Ang saklap ng nangyayari sa Pilipinas, guys, no? Now is not the time. Gusto kong basahin yung mga comments Ang sasagwa ng kawawa din Kawawa din to si PRRD kahit papaano. Bakit? Sasabihin ko sa inyo kung bakit kawawa. Ayan basahin natin mga comments. Charlie Plaza, Solid Duterte, best president forever. Siyempre, may mga kontra dyan na BBM. You're doing a great job, Mr. President Bongbong Marcos. Wala na maisip talaga ngayon, paninira pa rin. Sana magkaroon ng pagkakaisa. Which is ironic, sabi ko nga, unity. Paano yung pagkakaisa? Sunog si Wang Bu. PBBM pa rin, kahit anong mangyari. Bakit? Please sign na lang po. We need a strong leader. Mabuhay si President Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay Pilipino. Louder, sir. Sagutin na maayos, Mr. President, dahil may kredibilidad ang dating presidente. Hindi biro ang paratang sa'yo. Yung pulburon video ni PBBM dapat ilabas sa publiko. Bakit ang mga military at mataas na opisyal lang ang pinasahan? So may video daw pala. Solid Duterte, forever kami. Gusto na ulit ng mga Duterte ang kininang Malacanang. So basta ibigay na ako ng reaction ko. This is sad kasi parehong presidente nagbabangayan, no? And sabi ko naman sa inyo, ako outsider looking from the outside. Ito yung nakikita ko, no? Sabi ko sa inyo, hindi ko na i-sugarcoat yung comment ko. I'll call it as I see it. Ito yung nakikita ko 'di ba? Si Duterte may mga bad qualities, may mga good qualities, lalong-lalo na pag usaping China, no? Pero may mga good qualities siya kasi sabi nga ng iba, matapang, napatino niya, yung mga corrupt, mga ganon. Okay, I'll give him that. Bibigyan natin yon. Pero ngayon nakakaawa siya, no? Naawa ako sa kanya. Bakit? Kasi wala na siya sa power. Tapos mukhang may sakit siya. Yung pag-akit niya sa stage, 2 assistant pa umakay sa kanya para makakyat. Ibig sabihin, hindi niya kaya on his own. So, clinical eye, sa tingin ko talaga may sakit to si Duterte. May sakit in a way na baka ilang taon na lang to. Baka 5 years na lang to magtagal. No? Mga ganyan. Tapos yun nga, na-stress pa siguro yan dahil yung ICC, iimbestigahan siya, huliin siya. Mag-ama daw, so kasama si Sara. Paano yan? Vice President nyo si Sara. Tapos ang magpapahuli pa, kasabot yung presidente, si BBM. Kasi hindi yan makakapasok sa Pilipinas kung walang go signal ng presidente. So, I think, wala tayong ebidensya, I think kaya nagagalit si Duterte kasi parang tinatraidor siya ni BBM. Nagkakatraidoran sila. Okay? So, tanong, bakit naman tinatraidor ni BBM si Duterte? Ito, pinagpipis ko lang together, Bakit? Sino ba ang Vice President? Di ba si Sara? And di ba may usapin na sa susunod na eleksyon baka kumandidato si Sara? So, politics yan, guys. Eto, ang pinupush ng kampo ni BBM, ng mga Marcos, ng mga Romualdez, di ba? Magkaroon ng charter change, tapos ma-extend sa power. Yun ang mali, guys. Sana makita nyo to. Kung supporter man kayo ni BBM, dapat makita nyo na mali ito. Si Duterte, ito lang sabihin natin, let's give credit when credit is due.
Si Duterte, napaka-powerful niya, nasa pwesto siya, walang pwedeng kumontra, kaya niya impluwensya ng Senado at saka Kongreso, pero hindi siya nagtagal sa pwesto niya. Nirespeto niya yung Constitution natin. I'll give him that. Okay, nung tapos na yung term niya, bumaba siya sa pwesto niya na maayos. Kahit nung umpisa pa lang ayaw niya kay BBM, sinabihan niya na magnanakaw si BBM tsaka adik, pero nakipag-unity siya para manalo sila. Meaning Duterte tsaka Marcos magsama. Pero ngayon, parang inaabangan na nila eleksyon, no? Pero inaabangan na nila yung susunod na eleksyon. Parang natitreten yata si BBM kay Sara. It's up to you guys. So, sana kung supporter kayo ni Duterte or supporter kayo ni BBM, tignan nyo yung nangyayari, tignan nyo yung pwedeng mangyari. Huwag yung, uy, solid BBM pa rin kami, kahit ano mangyayari. Bakit? Gusto ko malaman bakit. Bakit? Diba? Bakit kayo supporter ni BBM? Dapat tignan natin yung facts. Otherwise, walang mangyayari sa Pilipinas kung ina-idolize natin yung mga politiko natin kahit mali na yung ginagawa. Okay? So, yung mga paratang ni Duterte kay BBM, hanggang ngayon paratang yun. Wala naman ebidensya. And syempre, si BBM, pinaparatangan din si Duterte ng fentanyl. Wala tayong magagawa. Bangayan yan eh. Pero yung mga actions nila, ang hindi ako pabor dito, yung charter change, babaguhin. So sana baguhin nila kung hindi kayo nakaupo. Ang problema, may extend sila sa power. Power grab to, yung mga gustong manatili sa pwesto. Yun lang yan. No? Sana kung tapos na yung term mo, magbigay ka naman sa susunod. Hindi natin alam kung sino yung mananalo susunod na eleksyon, pero parang yan ang pinaghahandaan nila. No? So, sabi ko kanina, medyo naawa ako kay Duterte kasi itsura nito, may sakit to. May sakit. Naawa ko kasi kung paano siya binabash ng mga supporters ng BBM, parang below the belt na parang, oy, matanda ka na, ganyan. Pero dati, idol na idol nyo yan. Diba? Asan ba talaga ang loyalty nyo? No? Ito, advice ko lang sa mga kababayan ko na nasa Pilipinas. Tignan natin yung issues at sino makikinabang dito. Yun lang. No? May nagsasabi, baka tuwan-tuwa si Xi Jinping. Kasi hindi na talaga magiging united ang Pilipinas. Hindi na magiging buo. Hanggang sa huli, hati pa rin. Dati, pula tsaka dilaw. Ngayon, pula versus pula. No? Ano mangyayari sa atin? Okay? Let me know in the comments, guys. Thanks for watching.